beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan ko, nako po, kinangina sinisiraan na ho si NBI Kalilong, mga kababayan. Grabe sila, no? Lahat na lang ng hindi talaga papabor, meron silang masasabi. Kapag politiko ka, may maleta. Ano, mga kababayan, ano? Teresita Tan. Kapag politiko ka, may maleta ka. Kapag wapong vlogger, wapo na vlogger, katulad ko, may maleta rin. Ganon yung mga tanga no? Oo, may maleta rin daw eh. Marami naman talaga akong maleta, mga kababayan. Ano? Tapos mga kababayan, kapag mga ganyan, yung mga hindi nila kakampi kung ano-ano nilang sinisilip, tulad kay Attorney Ligutan, ano? Ang daming sinisilip, pati yung pagpapakyut niya na pakindat-kindat ng ganon. May nasasabi pa, mga kababayan. May nasasabi pa! Ito naman, mga kababayan, kay Kalilong, itong NBI agent. Mga kababayan, ano? Itong NBI agent na ano? Itong testigo. Aba, mga kababayan ko, binanatan, mga kababayan, ni Ampalayang Panot. Kilala nyo naman siguro yun, ano? Yung Ampalayang Panot, ano? Ano, ganda lang ngipin ko. Maganda talaga ang ngipin ko, kompleto. Bakit? Bakit kompleto? Ay, alagang-alaga yan ng CAD Dentistry. Alam nyo yung CAD Dentistry, dyan ho sa Makati? Ay nako, mga kababayan, puntahan nyo ho. Hanapin nyo si Doc Lito. Siyang aking dentist, Doc Lito, magaling na dentista. Yung mga ngipin, mga kababayan, ano, ng mga idol ninyo, tulad ni Buday, pangit ang ngipin Tulad ng ngipin ni Baste, pangit din ang ngipin Pagawa nyo ron kay Doc Lito, hanapin nyo sa CAD Dentistry sa Makati, mga kababayan ko, pangmayaman. Oy, dyan, saan ba yun? Search nyo na lang, i-waste ninyo. CAD, C-A-D, Dentistry, Makati. Nakaw! Meron din sila dyan sa may Green Hills. Sa Green Hills, meron din. Di ba? Yun. Mga kababayan, eto na. Nako, breaking news. Pasok! Breaking news. Ayan na, mga kababayan ko. Breaking news. Nag-resign ayan, mga kababayan nag-resign na di umano bilang Department of Health DOH Secretary si Ted Herbosa upang makatutok sa kanyang kalusugan. Hala ka, kinakarma na ba to? Lahat na lang nagkakasakit, mga kababayan, dahil sumailalim siya kamakailan sa medical procedure. Abangan ang buong detalye siya. Mamaya po yan. Naalala nyo, mga kababayan, yung halos araw-arawin natin noon, si Herbosa, yung mataba. Ano ba yung mga kaso nito? Ito yung idinaan po sa Rotary, mga kababayan, yung mga gamot. Ito rin ho, mga kababayan, yung di umano'y naglilibing ng mga expired, na tuniladang expired na gamot, mga kababayan, yan po, si Herbosa. Yan din po yung di umano'y, mga kababayan, nagpapa-beauty contest sa DOH, mga kababayan. Biruin nyo ang trabaho para sa kalusugan. Pero merong beauty pageant. Yung pala, mga kababayan, humahunting lang ho ng mabebengbang. Sino yan? Gusto kong manalo. Yan, yung malaki, malaki ang Ito, malaki ang bumper. Ay, malapad ang,
Ganon, mga kababayan. Ang nangyayari, oh, di ba, hindi lang isang beses, maraming beses, Jay Sales, na ating binabanatan niyang hayop na yan. Di ba? Oh, ngayon eto na mga kababayan, ngayon, kita nyo, sinibak. Sibak yan, huwag kayo maniwala na nag-resign. Hindi totoo yan. Naku, baka siya na ma-expert ngayon. Yun na nga, Teresita Tan, harinawa. Harinawa, ha? Oh, yan din po mga kababayan, yung pong, pati mga chika baby nasa opisina, nagtatrabaho. Biruin ninyo mga kababayan, syuta mo na, syubetra mo na, abay talagang nilalagay mo sa may, sa may opisina mo, nagtatrabaho, pinapasweldo ng taong bayan. Grabe no mga kababayan. Para lang mabantayan mo. Baka kasi bengbangin ng iba. Grabe no? Ay naku, aywan ko. Yan, matambok. 'Di ba? Yan po mga kababayan. Oy, naku naman. Ewan ko. Dito na tayo mga kababayan ko. Etong si Herbose, kung inyong maalala, ilang beses na ho itong re-resign Sa totoo lang, makapit tukulang talaga. Alam nyo ho ba, ito ho yung sinabi ko rin. Sinabi ko rin. Oo, Jay Sales, pakinggan mo kung mali ako nang uulitin ko lang sa abot ng aking matatandaan. Ito rin ho mga kababayan, ito ho yung kumuha ng titulo bilang presidente ng World Health Organization o WHO. Alam niyo ho yung WHO? World Health Organization. Naging presidente ito sa gastos, sa tosgas nating mga Pilipino. Ano bang pakinabang doon sa pagiging presidente? Binigyan natin ng titulo ito, gumastos ng daang-daang milyon para lang sa titulo ng alin? World Health Organization President, mga kababayan. Nakita nyo, saan galing yung pera? Wala naman tayo pakinabang doon. Titulo lang. Siya lang ang nakinabang dahil pagmamalaki niya. Pagmamalaki niya na ayan naging president ako ng World Health Organization. Credential ko yan, di ba? Para kapag sino mang presidente ang mauupo, may credential ako. Naging president ako ng World Health Organization. Grabe, no? Mga kababayan, United Nation. Yan na nga. Grabe buti na lang talaga, sinibak tong putang inan to. Grabe. Ewan ko ba mga kababayan ko, di na sila nangihinayang sa pera. Pero marami tayong mga kababayan nagkukulang. Sa ngayon, mga kababayan, marami tayong mga kababayan na hindi pa nakakakain. Sa ngayon, mga kababayan, maraming namumroblema na hindi nila alam kung saan nila kukuhanin yung kanilang panggagamot at nakikipaglaban sa malalang karamdaman. Kita nyo. Kahit pa ganun kayaman itong siyerbo siya, sana'y totoo yung kanyang sinasabi na merong problema siya sa kanyang kalusugan. Para maramdaman niya yung pakiramdam ng pinagdadamutan. Naiinis ako sa ganyang tao, mga kababayan. Kung gagastusin lang sana ng tama, although siguro hindi pa rin naman masusolusyonan o masusugpo ang lahat ng problema ng Department of Health. Pero kung gagastusin ng tama ang mga pera na nalilikom na pondo nila, mga kababayan, marami ang matutulungan tulad niyan. Yung binayad niya na daan-daang milyon. 100 million, siguro mga nasa 300, 150, gano'n Nasa 150 to 300 o baka 450 pa nga Mga kababayan, kulang-kulang kalahating bilyon, mga kababayan Naku.
ano ito mga kababayan? Marami nang matutulungan na yung mga may malalang sakit. Kita nyo mga kababayan. 'Di ba? Hindi ho yun eh. Ako, tanungin nyo ako. Ano ang gagawin ko sa halos kalahating bilyon na pera? Mga kababayan, ang gagawin ko, magpapaaral ako ng dalubhasa sa mga kakulangan ng mga pag-aaral para gumamot ng mga malulubhang sakit. Halimbawa ho mga kababayan, yung heart transplant, yung mga cancer, ganyan ano. Basta malulubhang sakit. Kasi alam nyo mga kababayan, may ilan na po sa lugar sa ating mundo, kung halimbawa ay may cancer ka, mga kababayan, hindi ka na ikikimo, kundi ang tatargetin lang ay yung parte lang kung saan yung cancer mo. Sa mga ngayon, yung mga existing na meron tayo, alam nyo kung ikikimo kayo kung saan lahat ng organ sa mga katawan natin apektado. Nakuha nyo? Meron na humbago ngayon. Oo. Hindi ko pa lang alam kung anong katawagan talaga, no? Mayroon na hong gagamot na gamit ho ang mga makabagong mga makinarya para ho yung cancer cell ay patayin ng makina, hindi ho yung ginagawa kinikimo yung buong katawan apektado, Yung ho, rekta na ho doon, yung kung saan, kunyari may cancer ka sa ulo, parang si Sara Duterte. Yun, mga kababayan, titirahin yan, mga kababayan, sa ulo mo na hindi madadamay yung buong katawan mo. Hindi madadamay ang kidney dahil paiinumin ka ng kung ano-anong gamot. Hindi madadamay ang atay, ang puso, ang baga, at syempre, ang pepe at saka yung iyutin. Kasi kadalasan pagka nagkakaganon, wala na. Hindi na magpa-plug ceremony si Junjun. At hindi na rin hindi na rin babaha. Oo, Hindi na babaha ang ilog ang ilog tilapia. Diba? May iwasan. Ibig sabihin, dyan lang ang problema mo. Di dyan ka lang titirahin. Meron akong kaibigan ganyan. Promise hindi ako nagbibiro. Nagkaroon ho ng something na ganyan. Maaga pa lang, mga kababayan, wala nang opera. Walang opera, mga kababayan. Kung hindi, isasalpak lang yung makina sa ulo mo at dudurugin, mga kababayan, kung ano man yung namumuong mga bukol-bukol dyan sa ulo mo. Wala na. Hindi na tayo magpapakemo. Yung kemo-kemo na lahat ng buong katawan mo damay, di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.